Hello, no? So ngayon, no, alam nyo ba, no, na itong mga taong nagsisiraan patungkol sa mga religion, nagsisiraan sa kanilang mga paniniwala, nagsisiraan sa kanilang mga simbahan, nagsisiraan sa kanilang mga leader, nagdidebate. Madalas ko itong nakikita kahit saan sa mga plaza, sa mga Facebook, sa social media, sa YouTube, sa TikTok, or kahit saan. Lagi silang nagdidebate, lagi silang nagsisiraan ng mga ganito. Lumalabas na ang mga masasamang mga salita sa kanilang mga bibig. Yung mga salita ng mga demonyo. Isipin mo, itong mga ganitong klaseng mga tao, kiniklaim nila sa sarili nila, they are religious. Mga tao daw sila ng Panginoon, sumusunod daw sa kautusan ng Diyos. Ngunit, ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig, lahat masama. Mga ahas. No, so, ito ba yung pinagmamalaki nila na relihiyoso sila? May takot sila sa Diyos. Kilala nila ang Panginoon. Sinasamba nila ang Panginoon. Kung dyan pa lang, yung mga lahat ng uri ng kasamaan ng mga lumalabas sa kanilang bibig, pinopost, kino-comment, ito ba ang religious na kanilang sinasabi? Ito ba ang sinasabi nila naglilingkod sila sa Diyos? Sa bagay, maraming Diyos. Kung ang lumalabas sa kanilang bibig ay ganito uri ng kasamaan at karumihan, ang Diyos na kanilang pinaglingkuran, demonyo. Itong mga taong nagsisiraan, nag-aaway, nagsalita ng mga masama laban sa kapwa, pinoprotektahan ng kanilang mga religion, na sila lang daw yung maligtas, sila lang yun daw yung tama, mga ganito. Ito yung mga taong bulag. Hindi alam kung ano ang katotohanan. Bakit ka nakikipag-away patungkol sa iyong religion? Ang religion ay hindi yan nakakatulong sa iyo upang ikaw ay iligtas. Maligtas ka dahil sa iyong relationship between you and God. Hindi ka ililigtas ng religion. Ang religion, nabuo lang yan upang diyan nagagather ang mga tao upang makinig sa salita ng Panginoon. Yan ang templo. Diyan nagagather ang tao upang makinig sa mga salita ng Diyos. Pero yung sinasabi mong yan ay ililigtas ka, na kalokohan yan. Si Kristo na mismo ang nagsabi, I am the way, the life, and the truth. Walang tao makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Hindi niya sinasabing true religion. Noong unang panahon, si Kristo itinakwil ng mga sinagoga. Yan pa yung mga sinagoga nyo na, yan ba yung mga sinagoga nyo na inaasahan nyo na iligtas kayo? Kung yung mga sinagoga na yan ay nagtakwil kay Kristo noong unang panahon, kung umaasa kayo dyan sa mga sinagoga na yan na ililigtas kayo, it's your choice. It's your, siguro, decision yan. Pero ang kaligtasan na kay Kristo. Andun kay Kristo, wala dyan sa religion. Pero tignan mo yung mga kasamaan ng mga tao lumalabas sa kanilang bibig. Paninira, mga masasamang gawa. Alam niyo ba yung mga masasamang salita na lumalabas sa inyong mga bibig? Anong sabi ni diyan, 'di ba? Sa kasulatan, 'di ba? Yung mga lumalabas sa kanilang bibig ay parang ng binom ng ahas. Demonyo ang kanilang pinaglingkuran. Yung mga taong yan. Tapos sinasabi pa nila kami, naglilingkod kami ni Kristo, ganito. Tapos yung lumalabas sa inyong bibig masama, demonyo ang pinaglingkuran nyo. Hindi ang Panginoon. Hindi nyo naintindihan kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Hindi nyo naintindihan kung paano ibigin ang inyong kapwa. Yung magsisiraan kayo, mag-aaway-away kayo. Minsan hahantong sa suntukan, minsan sa mga kasamaan. Alam nyo ba, anong sinabi ng ating Panginoon Kristo? Kung may isang tao magsabing baliw ka sa kanyang kapwa, ay yung tao na yun ay candidate for hell. Candidate sa impyerno. Mamiligro ang buhay niya sa impyerno. Pero,
hindi lang yan ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kino-comment dun, hindi lang yan, kundi lahat ng uri pa ng mga masama. Lahat ng mga di mo maintindihan, no? Lahat ng mga kasamaan. No, na mga mas malala pa kaysa sa mga baliw ka. Ang ganun. Tapos sabi nila, we are religious. Kiniklaim nila na relihiyoso sila, pero itinakwil nila ang kapangyarihan nito. Nangangahulugan, they are demonic, satanis. Nagsisiraan, nagdidebate, tapos proud na proud pa sila. Proud na proud pa sila sa kanilang mga ginagawa na ginawa sila ni Satanas na parang manok pinagsasabong. Hindi nila alam. Ito mga taong ito na nagsasabi, alam namin na Biblia na ganito ganyan, pero walang naintindihan. Kaya nga sinasabi, di ba? They are yung ano ba, yung tinatawag, pinupuri nila ang Panginoon sa kanilang labi lamang, ngunit sa kanilang puso, demonyo. Bakit ko sinabing demonyo? Kasi nga, hindi nila naintindihan at hindi sila namumuhay kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Kung ano yung mga binagbabawal ng Panginoon, yun yung ginagawa nila. Sumuway sila. Kung si Satanas ay sumuway sa Diyos, tapos itong mga taong ito sumuway din sa mga kautusan ng Diyos, kanino sila kumampi? Doon sa demonyo. Dalawa lang. Diyos at saka demonyo lang. Sa oras na umalis sila sa Panginoon, doon sila kumampi sa demonyo. Kaya yung mga taong na yan, demonic. Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga ganyang klaseng mga tao na nagsisiraan. Huwag kayo magpapadala niyan. Mayroon din mga tao no na hanap nila is yung itanim yung hatred doon sa kapwa. Alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Sige, patuloy lang. Ginagamit nila sa ganyan ang kapangyarihan ni Satanas. Ganyan maglaro si Satanas. Ganyan kayo pinapaikot upang kayo ay mag-aaway-away. Hindi nyo naintindihan yan kasi nga hindi nyo naintindihan na nakasulat sa Biblia. Kung naintindihan nyo nakasulat sa Biblia, hindi nyo gagawin yan. Dahil nyo ginagawa nyo yan, hindi nyo naintindihan nakasulat sa Biblia. Paano? Hindi kayo sumusunod kay Kristo. Kung sumusunod kay Kristo, naniniwala kayo kay Kristo, susundin nyo kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Pero panay-away kayo, panisiraan. That is demonic. That is the will of Satan. So ginagawa nyo ang kalooban ni Satanas at hindi sa Diyos. Tapos proud pa kayo sa inyong mga ginagawa. That is useless. So mag-ingat kayo mga tao, especially mga listener. Yung nakikipagdebate, yung mga nakikipagdebate kayo, kaya makikinig kayo sa mga debate, hindi yan nakakabuti sa inyo. Maniwala kayo sa akin, binabalaan na ng Panginoon ng mga tao niya na huwag kayong makipag-participate sa mga ganyan kasi nga hindi nakakabuti sa inyo ang kanilang mga ginagawa. Dahil demonic yan. Napapaligiran sila ni Satanas. Pinagsasabong sila ni Satanas. Kung sasali kayo doon, isa na kayong pundok ni Satanas. Kaya mag-ingat kayo. No? So, hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.